Isang magandang araw sa lahat mga kaibigan. Lubos-lubusin na naman natin ito yung time natin ngayon because we have a privileged time today. So that's why mga kaibigan, some of those questions na ibinabaton nyo sa akin ay sasagutin ko na po sa araw ito. So may mga tanong ho na kung saan ay mga followers rin natin sa iba't ibang ating Facebook page mga kaibigan, and also in our YouTube channel. So mga kaibigan, ang tanong niya, ano daw ang pinaka-the base or pinaka-mabuting negosyo as of 2023 or here in the country, here in the Philippines? Mga kaibigan, marami ho tayong pwedeng isagot. But we base in our research, and also we base in the research also around the country, no, yung mga top, yung mga pinaka-the-best na gagawin dito sa Pilipinas. Marami ho mga kaibigan na first yung mga tinatawag nating online businesses, and also yung mga online tutorial, tailoring services, online marketing services mga kaibigan, and also yung mga homemade products, and also mga baking products mga kaibigan, and especially yung mga sari-sari store or the Sunrise store mga kaibigan. That is one of the best here in the country, here in the Philippines. And also rice, no, yung pagre-retail ng bigas. Pwede ho tayong magpupuhunan dyan from the starting of 75,000 to 120,000 or 150,000 mga kaibigan. So yan of those mga tanong ho ninyo na pwede ninyong gagawin. Kasi yung sari-sari store, pwede lang kayo umutang sa iba't ibang pwedeng pag-uutangan ho natin na kung saan ay ininegosyo natin with the starting of 10,000 or the 5,000 mga kaibigan. And also, yan po ang pinaka-core na magiging negosyo ng mga ordinary Pilipino here in the country. So yan ho mga kaibigan yung sagot ko because I am not expert to our in the business platform, and also there is a lot mga kaibigan na pwede nating gagawin sa buhay. Pwede tayong magninegosyo na without money. So yung tinatawag nating magdi-deal tayo ng mga sasakyan, mga realty, to become an realty agent, no? Yung mga ahente natin, so dami ho. So depende na ho sa gusto ninyo. But one of my advice, especially na katulad ko, ay nasa mababang antas na pagninegosyo lang ho. Either magtatayo kayo ng bake shop with a starting of 100,000, mag-uutang ka lang ng mga equipment dyan kung gustuhin ninyo. Pero the most very important na walang labad sa ulo ay yung mga kaibigan, sari-sari store with a starting of 10,000 up, no? Yan lang ho. Ang dami ho nating pwedeng pagninegosyohin dito sa Pilipinas. Depende na ho yan sa ating marketing strategy and approaching styles to the customer. Because there is a lot of businesses here in the country. Ito lang tatandaan natin. Walang negosyong nagsasara sapagkat nalulugi sila, na wala na kwarta, or but there is no backup money on that kinds of business. Kaya nagsasara ang isang negosyo, hindi dahil nalugi, but there is no backup. Kasi pag sinasabi natin yung negosyo natin ay magiging on that way na, meaning on the moves na siya, meaning padulong na siya mahimong successful on that kinds of business, from 3 years to 5 years pa, no, makikita mo na mayroon ka ng ganansya. But we need backup. Like for example, noon yung negosyo ko dati ay bigas. Nagba-back up ako ng 200,000
200,000 rin ang puhunan ko dati. Kaya nakapag-invest tayo ng mga lupa. Nakapagbili tayo. Mga ganansya natin na noon. Pero ngayon wala na. Parang nandito na lang tayo sa ibaba. No? So, walang nagsasara. I to tell you frankly, walang nagsasarang negosyo sa Pilipinas nang dahil ay nalugi, but there is no backup. So, according to our seminar, according to our research, we need backup. Kasi hindi natin matatansya kung anong oras, ilang buwan, ilang araw, pwede kang malulugi. So, as of now, my business is all about si Mrs. nang doon sa sari-sari store niya, at sa akin nandito ako sa in the investing in the crypto and the forex trading, and also in the in stock market investment. So dyan po ako hiyang kasi I am working within the law enforcement service, and then madadala ko lang po yun. So mayroon naman tayong iba dyan nung negosyo natin, pero na stop lang nung tayo po'y nagkasakit. So yan lang po mga kaibigan, we need to start as of now. No? Kailangan no tayo mag-start ng negosyo. Huwag lang natin sasabihin na mag-iipon ka pa. You need to start. In order for you to study the business, and then start your own business. And then, huwag kang magiging horizontally expanded your business. Should be vertically expanded para hindi ka malulugi.